Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Hello mga baby tams! So what's up, what's up? Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga, partner. Naku, grabe. Welcome back to the visual feed. So guys, as you know, I am your host, Yuli. And if hindi mo pa na-check yung feed mo, grabe yung social media ngayon, partner. Tama? Oo nga true ka dyan. Ay, naku, kung hindi mo pa na-check yung feed mo, congratulations! Dahil malinaw at malinis pa ang mental health nyo! Oo, true. That's very true. At ako naman, si Willie, ang isa pang host ninyo. Yes. Grabe, literal na radioactive ang timeline ngayon, di ba, Tama. partner? Di ba? Of course, ano ba yung pinag-uusapan natin? Parang alam ko yung pinag-uusapan natin recently is yung The Peanut Gallery Media Network. Tama, partner. Tapos, mas naging ano to, di ba? Mas lalong sumabaw dahil sa KMJS Documentary. Tamang-tama. Grabing mga resibo ang inihayag ni Maring Jessica. Grabe. Si Jessica. Tama, Mari. Kilala mo nga ako dyan. Lisa. Sige. Pagtapos nitong video. Grabe, may mga accusation of extortions, conflict claims, at grabe si Maring Jessica Soho, no? Yung pagtingin niya sa mga camera, grabe yung ultimate judgment niya, partner. Tama. So naturally, ang response ng mga netizens, pumili ng kakampihan at mag-away sa social media comment sections. Tama ba, partner? Mali. Maling mag-away. Pero Tama. tama yung sinabi mo. Tama, partners. Pero, teka lang, dahil special segment. So, dahil special tayo, gagawa tayo ng bago ngayon. Makabuluhan! Tama. Guluhan. Let's see. Pero ngayon, gagamit tayo ng utak. Utak, hindi puro puso. Tama, partner. Tama, utak minsan. Tama. So, we brought in our resident ethics nerds, si Dr. Hannah and Prince, para i-dissect naman ito gamit ang virtual ethics. So, Grabe! welcome sa show, Dr. Sabay-sabay Hannah nating and Prince. palakpakan. Gawin naman kayo sa camera na. Sa ating mga baby times. Thank you for having us here sa show nyo. Yes. Maraming salamat at dumalo kayo dito, Dr. Hannah and Prince. Grabe ang pressure. Tama. May doctor tayo. Grabe ang fresh. May hari. Tama. So today, ready na akong patunayan na si Aristotle from 2,400 years ago, mas may Grabe. literacy pa sa karamihan ng tao these days. True. Tama. So, hello everyone. My name is Prince and I'm a media ethics. Kaya mo yan? Nerd. We love media editors, right? As someone na muntik nang mag-post ng 5 unverified, highly emotional. Grabe. Huwag nating kinakaya yan Grabe Cancel to, cancel. Grabe. 5 highly hot takes tungkol sa case na to kahapon. Tama. Present po ako ngayon and para sa aking moral intervention po ito. Grabe ka, partner. So, sorry. Sorry. Hindi ako. Mali ba ako? Mali. Grabe! Masyado nagpapasalamat kami at nakadalo kayo dito, Prince and Dr. Hannah. Grabe. So, dadako naman tayo sa susunod nating segment, which is The Carter Over the Cloud. So, sige, ayun nga, diretsuhin na natin ang usapan nitong makabuluhang about sa The Peanut Gallery. So, usually, kapag may gantong mga skandalo, ang tanong ng mga tao, sino ba talaga ang may legal na kasalanan? Tama, mali? Tama. At ang susunod na katanungan, sino ba ang nagsisinungaling? Atin yan aalamin dito. Bawal yan, guys. Bawal ang masisip. Kaya naman nandito si Dr. Hannah
para ipaliwanag kung paano ba binabago ng virtual ethics ang usapan na ito. Nako, Yuli, ang laking trap ng tanong na yun, mga questions Grabe. na yun, no? Kasi yung normal internet commentary, nakafocus lang kasi siya kung anong rules ang nalabag or kung sino ang masisira. Tama. Pero si virtual ethics, iba yung tanong niya. Yung tanong niya, Ano? anong klaseng taong gumagawa ng ganito ba? Grabe. Napaisip kayo doon? Ayun. Nakafocus siya sa moral character mismo. Yung media practitioners hold a massive amount of public trust. So kapag puro conflicting claims ang lumalabas sa social media, makikita natin na may seryosong pagtuyot sa core virtues tulad ng truth-telling at fairness. Grabe. So, Grabe, ang ganda nun, Doc, ha? Nakaka-pressure kang kasama. Partner, tama! Nakaka-pressure. Grabe. Parang, ilang taon ba yung inaral mo para maging doctor? Tama. Gets ba? Gets ba? Yes, I. yes, we. Yes, Go. we. Yes, we. So, I get you naman, no? Ilang taon nga? 10 Malalaman sa end ng show. Grabe, may Parang kasilya. parang May kasilya. age reveal. Okay, grabe ka, partner, So, ha? kasi naman, no, tama yung sinabi niya kasi kahit behind the corporate logos and fancy media titles, totoong tao pa rin naman yung nagpapatakbo niya, Yes, di ba? right. At kapag nakasanayan na nilang mag-cut ng corners para sa engagement, magiging bad habit siya, di ba? Yes. Remember nung last time na sa class natin, di ba, sabi, kapag inulit-ulit mo, magiging habit siya. Yeah, I So, agree with that, bad habit partner. yun. Okay, actually, tama yun eh. Kasi sa online spaces ngayon, parang ang ultimate virtue na lang is yung clout and views. Tama. And That's hindi all. na siya honesty, nawawala na yung honesty. At kapag ang media responsibility ay pinagpalit mo sa metrics, wala. Hindi lang simpleng pagkakamali yan eh. Kumbaga bagsak talaga ang moral character mo bilang media practitioner. Tama. I agree with that. Tama, partner. Tama. So, the point of this is instead of just looking at who is right and wrong, Saan ka ba? Right or wrong? hindi natin alam, partner. Tinitignan natin kung may integrity pa ba silang natitira o kung tinatrato na lang nila ang public trust na parang kasinong pinaglalaruan. Exactly. Bawal yan. Grabe. Kasi kung ang pinaka-virtue mo lang ay views at all costs, sira na agad ang ethical framework mo Tama from the daw. start talaga. So, sige. Malinaw yan sa side ng creators, no? Pero paano naman tayong mga audience na nakaupo lang? Tama. Literal tayo nakaupo lang. Right. Paano din yung mga doom nanonood na scroller, tama, right? na pinapanood lang natin yung peanut gallery, tapos pinapanood lang natin yung gulo nila. Tama. Fun, pero parang dapat kailangan natin maging seryoso, no? Yes. Diba? Tama. Tapos, parang Prince, feeling ko may gusto ko ibahagi. Ay. Or baka gusto mong Na-experience. O, Katulad ng nasabi niya O, sabi kanina, niya diba? muntik na siya makapag-post na. So, ano ba yung nagpigil sa'yo para hindi i-post yung mga muntik mo na i-post? Tama. Ito kasi nangyari, no? Pipindutin ko na talaga yung post. Kaso, muntik na. Bigla akong tinamaan. Muntik na. Muntik na. Muntik na. Bigla akong tinamaan ng tinatawag na intellectual humility. Grabe! Intellectual humility, ah. Diba? Grabe siya, Yun. partner, ah. Parang hindi ko kaya yon. Ah. Grabe ang vocabulary ni Prince. So, i-translate mo naman yung intellectual humility na sinasabi mo para maunawaan namin at lalo na ng mga baby tams. Tama? Okay. So, ganito kasi yan. Ang intellectual humility, ito, gagawin ko ng taglish para sa inyo rin, mga Okay, viewers. okay. Para maintindihan ng mga big Ito ang virtue na pag-amin. For example is, huy, hindi mo pa alam ang lahat. Marami kang hindi alam. Grabe. So, noong kasing pumutok yung sa KMJS report about sa The Peanut Gallery. The Peanut Gallery, lahat ng tao sa comment section, umaktong parang may law degree, parang alam nila yung lahat, di ba? Tama. Nakikisali sila agad-agad. Oo.
Pero this virtue, which is yung intellectual humility, forces you to admit na wala ka pang sapat na resibo or evidences na kaya kailangan nyo muna manahimik, mag-wait ng mga Tamang kung ano ang Tama. lalabas, di ba? Ng mga verified and sources. Natutuwa talaga sa'yo, Sir Cristobal. Kasi ang ganda ng point mo, I agree with that. Aside from intellectual humility, kailangan din natin ng prudence or practical wisdom at saka temperance. Grabe yung mga linyahan nito. Parang hindi ko familiar, no? maintindihan. Familiar yung temperance. Ano ba yung temperance? Parang hindi ba yun yung ano, yung ginagawa kapag pinipigilan mo sa sarili mo kapag nagduda? Ayun ba yun, Doc? Ganun ba Medyo, yun? pero pwede rin. Pero sa context kasi na to, yung temperance is about regulating your emotional impulses. Ooh, emotional impulses. I love that, Doc. Kapag kasi may nakita kang nakakagulat or nakaka-trigger na headline or post tungkol sa The Peanut Gallery, utak mo sisigaw agad ng i-share mo agad yan or mag-comment ka sa post. Mga katulad na nga, di ba, ng dapat na gagawin ni Prince. Kaya yung temperance, magsisilbing mental speed bump na magsasabing, teka lang, totoo ba to or fake news? Kasi kumalma ka muna bago ka gumawa ng anything. Grabe, Doc Hannah. Grabe ang real talk na summer at sa ating mga baby tams. So, basically, tinutulungan ng virtue ethics na magbago tayo by being drama-hungry, toxic consumer into a morally mature person and responsible digital citizen, right? That's right. So, totoo naman yun. So, para sa ating mga baby tams, no, bibigyan lang namin kayo ng quick survival tips. No? Yes. Quick survival tips. So, kapag may bagong internet drama, no, na kunyari, biglang sumabog bukas. So, paano kaya natin may iwasan yung magre-react ka na para bang walang preno? Na para bang Paano ba? Paano ba yan? So, ganito kasi yan. Meron yung step-by-step process. Kasi, Process! Na para bang Oo, totoo. Grabe sumakasiste. Di ba? Go. sobrang important na ito. So, ang unang step is, layuan ng keyboard at iwasang mag-react impulsively. Kasi, di ba? Very true. Hindi, dapat Kailangan natin mo yung pag-isipan muna. at yung nafe-feel mo, dapat ikikip mo lang sa'yo. Huwag yung lalabas mo agad sa Tama. comment section or sa post. And ituring ang mga controversial online claims na parang text ng ex mo. Uy, Diba? patayin ka ha. Grabe kayo ang Verify yan agad. Kasi, Sorry ex na yun naman eh. ako. Ex na yun eh. Ganun namin gagawin. Ganun pala. Grabe Ganun talaga. And next, palipasin mo muna ang 24 na oras bago ka mag-comment. Tama, kailangan mo na siguraduhin na verified yung mga sources, di ba? Yeah. So, syempre may step 2 tayo. Ano naman yung steps? Step Ito. two. Parang ang dalawang step. Ay, hindi. Kasi sa step 2, you have to practice justice. Dito, ibibigay natin yung magkabilang panig, ang fair hearing, bago tayo magtayo ng digital guilty or bago natin sila i-cancel sa comment section. So, basically, kailangan mo i-hear out both sides muna, okay? Parang may Tama, sasabihin Dok, ka tama. bilang na parang, Napagrabe ako sa Para sinabi bang- ni Doc eh. I love talaga Para yung bang- insights na nag-get natin sa kanya. pinapakinggan mo ba yung dalawa or baka isa pa rin sa mga nag-talk? Hindi pinag-iisipan ko to. Kaya naman tumako tayo sa ating next step, which is the step 3. Kailangan nating magkaroon ng courage na umamin kapag may mali tayo sa una nating mga akala. Katulad na lang ng ginawa kanina ni Prince na nag-take siya ng accountability. Sinabi niya dito sa podcast natin na muntik na siyang mag-share ng Muntik limang na, muntik. unverified. Buti na lang nagkaroon siya ng human humility. Tama? Tama. Ayun, at kailangan din natin ng pagbabago ng pananaw dahil may mga bago at totoong ebidensya na hindi magiging duwag o pagiging balimbing. Ang tawag naman dito ay growth for maturity. Tama, di ba? Tama, partner. Growth. Paano yung growth? Ayan. no? Ayun nga, di ba? So, ayan para sa ating mga tans. Ito yung mga paraan para maging virtuous habang pinoprotektahan natin ang ating inner peace. Inner peace. I love Inner that peace, part. yes.
So maraming salamat kina Dr. Hannah at Prince sa Maraming pag-isip. salamat sa Yes. inyo, Dr. Hannah and Salamat. Prince, sa pagdalo. Grabe Thank you, ah. Len. Maraming salamat. Grabe, di ba? Salamat, no? Parang nagising naman yung moral compass ng ating mga baby Yes, time. tama. And may gusto lang ako sana sabihin sa mga baby Baby thumbs thumbs natin. natin. So, sa lahat sa inyo dyan, stay safe kayo sa internet, guys, at matutong mag-log out kapag kailangan. Thank you. Grabe, Yeah. Prince. And one more for baby Tams, alagaan ng character, guys. Unahin yung ugali, huwag lang yung aesthetic, okay? Tama. Tama, Dok. I love it. I love it. I love it. So, dito na nga nagtatapos ang ating segment, partner. Tapos na. Tama. Ay, grabe. Parang bilis na, no? So, baby times, we will see you on our next segment. Keep your feet clean, your sources verified, and your virtue high. Bye! Bye, baby times. See you next week.